Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Miss Cathy Binag tungkol ito sa kumakalat na fake Pulse Asia survey na kung saan nagpapakita ng napakataas na trust and approval rating ni PBBM. Pinapalabas nila na maraming nagtitiwala, maraming nag-approve sa performance ni PBBM. The lies are catching up to them, sabi ni Cathy Binag. Stop letting the PR o Public Relations Army gaslight you. The latest Pulse Asia official release, February 27 to March 2, 2026, is a massive wake-up call and the BBM administration is desperate to hide it. They are circulating fake graphics claiming 67% approval and 75% trust for the president. Let's look at the real national numbers. BBM approval sa latest is only 36% versus 45% disapproval, kaya negative 9% ang kanyang net approval rating. Ang ipinapakalat nila, 67% daw. Kalukuhan. BBM Trust, 35% ang nagtitiwala sa kanya versus 44% ang nagdistrust. So again, that's 9% negative. The president is in the red. He is at a net negative. The people are losing faith because this administration is failing to serve the country. Compare that to BP Sara, who maintains a solid 55% approval and 54% trust. The contrast is clear, and that's why the administration troll farms. Grabe ang troll farms. Sino ba yung nagbabanggit? Sina Congressman Libeste, Congressman Marcoleta, na malaki ang budget ng administration para sa kanilang troll farms. The admin's troll farms are working overtime to manufacture a narrative that doesn't exist. This isn't a mistake, it's a scam. They are presenting fake data as truth to cover up their incompetence. If the BBM admin was actually doing its job, they wouldn't need to spend millions on PR to invent high ratings. A government that thrives on lies will never deliver results for the people. We deserve accountability, not script. Wake up, Pilipinas. The numbers don't lie, but the leaders do. So, sayang yung bilyones na ibinabayad nila sa mga troll farms, ibigay na lang sana na tulong sa mga naapektuhan sa oil crisis. Marami pang matutuwa kaysa yung troll. Ito, may nabasa ko na post ng isa sa aming retired AFP Chief of Staff, si General Alexander Villano. Title, Trolls. Sabi niya, no amount of explanations and reasonings could change their frame of mind. Basta. Wala naman siyang binanggit dito, basta trolls lang. Sino ang may trolls? Presidente mismo, inamin niya. May speech siya, sinasabi na hindi tayo pinapansin ng mainstream media, sabi niya, noong 2022 na kampanyan pa. That's why we created our troll farms. Mahilig talaga. Siya mismo, nagsalita, nag-create siya ng troll farms nung kampanyahan nung 2022. So hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga troll farms. Troll farms. Magbasa tayo ng mga comments dito Sabi dito, Matthew Mayuga, isang retired general din ito. Yes, Alex.
In politics, trolls are individuals or coordinated groups who use fake profiles to spread disinformation, harass opponents, and manipulate public opinion on social media. Often hired by political parties, they create artificial outrage, disrupt discussions, and boss candidates through deceptive engagement. Sigrid Lizares, that's sadly true despite solid evidences. Agreed, it's high time we need to disengage from these troll farms. Better ignore them. Omar Esca, plenty of those nowadays sparring Jen. And the sad truth, they are being paid enormously. Malaki po. Tayo po ang nagbabayad sa mga troll farms na yan. Ninanakawan pa rin tayo para lang ipalabas na ano sila, they're doing their job, mahal sila ng mga Pilipino, but hindi nyo na po maluloko ang tambayan. Kung meron mang maluloko, kakaunti lang. But yung mga nag-iisip, critical thinkers, basta! Hindi nyo na hindi nyo na mababago ang mindset, ang framing. Kasi age of social media ngayon, ang taong bayan, ang netizens, binabalansin niya na yung mga information na sasagap niya. At hindi yan madadala ng mga troll farms. Mayroon bang mga Facebook post na nababasa ko na BBM, kayang gawing ang Pilipinas na parang Singapore kung i-extend siya ng term na 20 years. Ano pa? BBM, the best president in Philippine history. Ang dami. Ang maalala ko, bagong Pilipinas Chronicle, something like that. So, wag po tayong maniwala kaagad sa mga naipopost sa social media. Balansihin po natin bago maniwala kung totoo ba. Basta, Pulse Asia, hindi po 67% ang approval ni BBM. Hindi po, ano yung isa? Hindi po 75% ang kanyang trust rating. Ang totoo, napakababa. Negative na ang kanyang net approval and trust rating. Kawawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang mga tagan o gero o mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang atop sa gitagaan na mo gero nga kawayan nga nangalata na. Og natagaan na siya og gero karon mag-atop na siya. O lata na gyud kaayo. So gabok na gid kaayo. Kawayan lang ang ilang atop. Karon human na gyud ang ilang balay og kaatop na gyud sila og bag-o. Salamat sa Ginoo kay
Nag-video Sa nagtanaw sa video o sa naghatag sa naghatag maungsin. sa sin. Salamat sa tanan. Salamat. Salamat yun. Salamat. Oo. Nagyud ang among Ato parang kawayan. kawayan nga. Nakuha na gyud ang kawayan